Yan, nagkita na naman kami ni Kuya. Dahil panahon niya yun. Kaya kabababa lang ni Kuya sa ano. Saan galing Kuya? Sa Luxembourg. Okay, tara, lakad tayo. The richest country in Europe. Ayan, pasyal-pasyal muna kami dito. Ayan, daming tao. Dito sa Vienna, peaceful. Peaceful At saka, dito eh. Ano dyan, to, dito ang mga makikita, tao rito. May Disiplinado. kapanadagan ng loob. Disiplinado. Disiplinado. Kaya Malinis, maliwalas. tignan mo ang ground. Ipakita mo yung ground. Oh, Wala kang makitang kadumi-dumi. Kasi Malinis. pinapakyum, inaano yun, binabaras, binabacuum. Kaya gustong-gusto ng mga tao. Ano to eh, yung Ilan na lobat na yan. undiscipline. Ha? May pangilan-ilan na undiscipline. Dayuhan pa. Kuya, ano bang balita ngayon sa atin? Ano bang napapansin mo? Wala na. Ha? Napapaliw na. Paliw na yung pamilyang Duterte. Talaga? Lahat sila Eh ako pa, sundot-sundot lang kasi lagi rin akong busy kaya ano rin eh, hindi ko masubaybayan ang gusto eh. Pero okay lang. Ang lumalabas sa bunganga nila. Sinasabi ba ng normal na tao? Oh. Doon makikita ng baliw. Ito ka kaya anong ano sabi mo? Yung pamilya Duterte, i-analyze mo at tignan mo ang pananalita nila. Hindi pananalita ng isang normal na tao. Mga baliw na yun eh. Noon ko pa nakita Buti pa yung si Raulo, may mental hospital pero yung baliw. O walang ano yan, wala yung hospital yan eh, no? Baliw, wala. Ha? Talagang kasama na yun. Yung baliw, tsaka yung tanga, walang hospital. Buti pa yung si Raulo, sa Mandaluyong meron. Kaya doon ako sinabi nila, dalhin daw na lang sino ba yun? Yung vice presidente sa tsaka yung presidente, yung previous. Dalhin daw sa Mandaluyong, sa mental hospital. Hindi tatanggapin dun yan. Dahil kasi, ang si Raulo lang ang pwedeng pumunta ron. Kaya rin baliw, tsaka yung, tama ba yun? Yung baliw na yung talagang may schizophrenia. Sila baliw na baliw na may kasamang katangahan na hindi maintindihan kung ano. Grabe Feeling naman. entitled. Baliw na, tanga pa, pambihira naman. Feeling entitled, feeling untouchable, feeling lahat na. Alam mo kung bakit nagkaganon yan, kuya? Kaya gano'n na lang naging asal niya. Kasi, lumaki yan sa yung na-vlog natin, di ba? Untouchable. Yung ego niya masyadong nang lumaki ng gusto, naluto na parang yung tatay niya. Tapos marami pang nag-uudyok dyan. Ikaw, ano ka, dapat ka maging presidente, lalo na si Panokoy, sila na yan, sila Rockway, yung mga queen na yan. Yan ang mga nag-uudyok na. Kaya ngayon, ang ano niya, sa tingin niya sa sarili niya, may kapasidad na siya, talagang na siya, feeling na na siya na susunod na presidente. Pero, may hidden agenda sila ron, di ba? Alam mo ba yon? Yung patatalsikin nila Yan ang planado si Marcos. sa analysis ko. Oo. Kaya pumayag Kaya na lang matinik to sila Romualdez. Pumayag na mag-vice presidente. Dahil kung tatakbo siyang presidente at maglalaban-laban silang tatlo, Kinalini na Marcos, malamang matalo silang dalawa. Ngayon, gumawa sila ng scheme na para sigurado si Marcos ang
pinatakbo, nagbisi siya. Ah. Pero pumayag siya doon, mayroon nakaplano na hidden agenda nilang. Kasi ayaw talaga ni Digong na maging busy yung anak niya eh. Oo. Di ba? Bakit? Tignan mo Bakit ang pinili niya na hinihingi kay PBBM na DND. pwesto sa kabinete magiging Defense Minister, Department of National Defense. Dekontrolado niyang militar. Doon na ikukodita. Bakit naman ito si Gloria ang pinili niya gustong maging Speaker of the House? Yung Gloria, Yung Yung parang dating palaka kung presidente. magsalita. yung malaking ngipin, yung malaking gilagid. Yung magkaganon pag nagsasalita. Parang may speaker ang nun, yung pagka nagsalita yung parang may 3 speaker sa bungangan. Oo. Walang niya yun, di ba? Yun ang yun ang financier, sa walang hiya. ang financier nun, yung si Pineda, yung dating sumasaludo sa nagpalaki sa akin na isang Ilocanong militar na colonel. Kasi nung first lieutenant pa lang yun diyan kami sa Pampanga, sa Candabay, yan si Pineda na yan. Sumasaludo yan, sir. Kasi nagpapataya pa lang yan After 30 years. Puta, presidente, general, sumasaludo sa kanya. Isipin mo yun. Ganon katindi ang Ngayon nung nanalo sila, ito na, nag-umpisa na. Unang-una, hindi inappoint ni Marcos si Gloriana pagka-speaker. Pero nagiging senior deputy speaker si Gloria. Si naman Tambaluslos Sara, ginawang department. Doon binansagal si Romualdez dahil tinanggal sa pagka si Gloria. Di ba? Kaya binansagan siya nawala kasi yung alas ni Sara Yun ang alas niya ron Kaya tinawagan si Romualdez Tambaloslo, di ba? Ang analysis ko doon, yung mga pwesto na yun, preparasyon yun para ipabagsak Impeach, si Marcos. At may 3 silang plan dyan, plan A, plan B, plan C. Yung una, pagka naging speaker si Gloria, pwede silang maggawa ng intrigues. Diba? gagawa. Yun yung sinasabi nila na si Digong ang pinag-aralan niya noong prosecutor siya magplanta ng intriga. Gagawa ng pretext siya. Gumawa ng planta ng evidence. Ayun, siyempre pag nag-intrigue sila, doon lumabas yung mga bangag, adik na presidente. Pretext nga, gagawa ng pretext para ma-justify yung nila. Pwede sana kahayupan. magawa ng impeachment. Pero nakita nila yon. Nakita ng Marcos administration. Kaya nang balak ni Gloria na pangalan ikodeta si Martin Romualdez at pumalit siya magiging Speaker of the House. Kaagad si Gloria ang inalis ni Martin Romualdez sa pwesto, naging deputy speaker, naging deputy na lang, hindi na senior. Hindi na senior. After all, ginawa rin na hindi na deputy kundi ordinaryong congressman, wala na siyang position ngayon. Wala nang impluwensya sa Kongreso. Kaya doon nagalit si Sara dahil wala na. Tinawag na Tambalos. Tinawag na Tambalos si Martin Romualdez. At hindi rin siya ang sanang opsyon sana kung hindi makuha sa pangalan nito sa impeachment. Ang mangyayari is kudita. Kaya nagsimula na, pero hindi nahawak ni Sara yung
DND, yung National Hindi Defense. binigay sa kanya, hindi bibigay sa kanya ni Marcos Hindi yun. binigay. Ngayon, ang Hindi nangyari, naman siya, wala siyang eto kapasidad. na, ito si Digong, nagsimula na nag-joke after 2 years Oo, na alam ko yun. nakaupo na si Marcos. Oo, Nag-joke kaya na si ng retired general. nananawagan sa mga general. Nananawagan, nagpapapirma sila. Tapos sinasabi nagdodroga daw yung yung presidente. Kaya doon ko inano yan, na silang naglag tayo nun. withdrawal of support. Oo. Eh di, Nag-failed eh. talagang makikita mo na atat Atat sila na atat na sila. ipwisto si Oo. Sara na maging presidente. Nung nag-fill ang mga plano nila na yon, nag-fill yung mga plano nila na yon, ayan na, parang nag-breakdown na si Sara at wala na siya magawa, nagiging parang baliw na kung ano-anong pinagsasabi Yun nga sinabi ko ito sa iyo na. eh. Oo. Ito na ang lumabas ang katotohanan na talagang dahil sa desperado nil makuha yung pwesto naging baliw na si Sara. Kahit pa yung mga tandang Marcos na nakalibing na huhukayin na. Ay, walang hiya. Oo nga eh. Alam mo kung bakit kaya nagkaganon? Wala, talagang Ano na yan desperado yung desire niya, hindi niya ma-express. Ngayon, ang tendency nun, yung emotion niya, na-suppress. Nasupres na Tapos talaga. inuudyokan pa ng mga gago to, sila Panelo, sila Rockway, inuudyokan. Ano ko, ikaw mo dapat maging presidente, hindi yan si Marcos at saka si Yung pag-udyok na yun, lalo siyang, yung emotion, nagagalit siya sa sarili yan dahil hindi niya ma-express eh. Ngayon, ang tendency nun, ang mangyayari no, pag di mo ma-express siya, magkakaroon ng suppression sa emotion mo. Nakaharang tayo ng Di ba? daanan pala. Magkakaroon ng suppression. Ngayon, pagka na-suppress yung emotion mo, yung desire mo, yung kagusto mo, na-suppress yan, ang tendency niyan, depression. Correct. Dahil Ngayon, nga, kapag na-depress ka na, yun ang gagawin yan. Na yan. Puro pambababoy niya. Sisirain niya lang. Hahayupin ito niya na na lahat. ngayon ang nila last di ba? last stand. Yung garapalan na atakiin si Marcos at kung anong pagsabi, baka sakaling yung mga taong publiko, yung mga publiko na kakampi sa kanila, na kumampi. People power ang gusto nilang i-incite na naman, yung gusto nilang udyukan. Kaya nga nagsasalita na sila na kung hindi namin kaya yung mga military, ito si Digong Pero nabasa ng Marcos administration, nabasa nila yan. Advance siya mga yan. Mga intellectuals din ang napasa Advance siya paligid mga yan. ni Hindi lang kayo Marcos, paikutin niya. Putra. nakita nila yun na Putra, dan plano. lumaki yan sa Malacanang, no? At nakuan, ayan. At saka nakita nila nawala ng suporta ang mga tao. Tsaka Sa basa na eh. Basa na. Pag nabasa na yan, kusa ng guguho yan. Wala nang makita Wala nilang nang maniniwala. suporta ng mga tao sa kanila, katulad ni Rookie. Wala na. Nung Basa. nakulong- Pag nabasa ang papel, Nung kinulong siya ng guguho na yan. 24 hours, naghumalik daw siya sa rehas, nananawagan na ng alam niyo, people power. Ano yun, sa nasira. EDSA. Nabaliw na rin yun eh, no? Ayun. Ha? Oo. Nabaliw na yun. Ang ano na Yun ang international lawyer na walang common sense. desperation naman ni Harry Roque, hindi natuloy yung pugo niya sa Bataan na gusto niyang kaya bumili ng lupa na ilang hektarya doon, 100 hektarya ata na gagawing pugo sana na BPO ang gusto niya pero pugo yun. Oh, nag-dream Ayun. siya eh. Nag-dream siya ng gusto. Ay kung hindi nga naman makaupo ang Duterte, paano matutuloy yung project niya? Siya, tutugisin siya kung bakit siya yumaman ng gano'n. Kaya ganun na lang. Immoral lang ang Desperado mga si Roque na- pinagagawa ni Roque. Kaya yan, may pinaglagyan siya. Dahil tinalarikuran niya ang kapakanan ng sangkatauhan. Pumanig siya sa mga immoral na mga... Kaya, Bagay hindi natin pagtatakahan dahil kasi hindi normal din ang pag-iisip niya. yung double blade. Pagka human rights lawyer niya, hindi na human, animal lawyer ang nangyari sa kanya. Dahil sa pagka-desperado, nagpagamit siya, gumawa sila ng fake na video na yung tinatawag nilang cooking video ni si Marcos na yun. Doon pa mismo sa Amerika pinalabas at saka Canada. Wala naman niniwala doon. Wala naniniwala.
Ayan na, nung hindi na talaga, wala na sila maudyukan ng mga tao na sumuporta sa kanila. Dahil nagising na yung mga tao eh. Alam na nila eh. Mm. Eh di, wala na. Mm. Nandun na ngayon sa balubalan na yung ano na si Sara sa the lowest level of attack. Na wala kung na yan. pupugutan ko ang ulo. Alam mo, pag di na, huhukayin ko. ano yan, pag hindi na agapan yan, magkukumit ng ano yan. Kasi, Malapit na mag-suicide kasi, si Sara. kasi yung, ano yan, yung kapag kayong depressed na yan, wala nang ibang channelization ng buhay yan, kundi magpatiwakil na lang. Dahil, sa pag-uudyok na ang expectation niya, magiging bishop na, nagiging presidente na siya. Hindi niya alam po, kasi ang batas ng nature, hindi ka palulusutin. Kaya Tatay niya nga, hindi pinalusot eh. Sa Mga talagang kahayupan na pinagagawa niya eh. Siya pa kaya ito naman yung latest, si, ano ron, isa yung lalaki, si Baste, yung nagamong kay Torre. ay, ano na, si Basti. Inam, Nasubraan sa na ng sampalin niya dro- raw yun eh, no? Nasa braan na ng droga yun. Puro baliw mga na ano, rin. Kaya Baliw na baliw sila na yan, katok na yan magkakapatid. mga yan. Kasi kita mo kung ano nung pinagsasabi na wala na sa matinong pag-iisip. Akala nila masisindak nila si Akala niya masisindak ni si Torre eh. Putagis, professional yung mga yan na tao na yan. Pati si Waldy Carbonell, nagsalita kahapon ba yun? Kasyang araw ba? O yan. Sige nga, tignan natin kung papatulan nga si Waldy. Hindi, kaya naman nagalit yun dahil kasi Hahamunin. yung pagkaka-express ni Baste na pag naging Nadudurugin ang norte. nadudurugin niya raw norte, Parang yung Marawi. Ilocano doon, no? Parang Marawi pag napunta siya sa Malacanang. sa defense, pag naging defense daw siya. Kaya yun, sabi ko puro buwang na to, wala na to. Kasi yun yung sinasabi ko kuya, nung maliit ako, nung maliit ako, meron akong marami kapitbahay kami, kung tawagin namin sinto-sinto, o parang may tama sa loob, malaki katawan niya, tapos duling, tapos tumutulo laway palagi. Ngayon pag naglalaro kami sa harapan ng bahay niya, siya nakadungaw sa bintana, ang gagawin niya, babantaan niya ako, gaganon niya yung kamao niya, itataas siyang ganon. Parang pinagbabantaan ako kasi naiingit niya kasi may baril ako eh. Yung baril na di tubig ba? Ngayon pag ginaganon niya ako, sabi ko siya, babariling kita. Lang nagagalit, nagwawala sa nanay niya. Ngayon, pinatawag kami sa barangay. Tapos ang tanong sa akin ng barangay ngayon, nung barangay captain sabi niya gano'n, bakit mo pinapatawala ng mga siraulo ang mga buwang? Hindi mo ba lang, masira ulo ka, bakit mo gagawin? Nakatwiran ako ngayon, sabi kong gano'n. Alam ko naman kaya nga ako may baril, gusto ko lang siyang barilin ng tubig sa mukha para malaman niya na masama yung ginagawa niya sa akin kasi tinatakot niya ako. Ngayon, ang sabi yan, hindi mo dapat patuloyin dahil buang yan. Ang sabi ko naman, kasi hindi ba ang mga siraulo, mga buwang, hindi dapat pinagagala dahil alam natin na makakasakit yan. Di ba? Nananakit yan, hindi mo alam kasi buang yan eh. Ngayon na-realize ko, sabi ko na hindi nyo dapat pagalain yung mga buwang. Ilagay nyo sa bahay nyo kasi pag nakagala yan, nananakal yan eh. Ang babasto siya ng siyempre buwang eh. Ngayon, doon pumasok yung mind ko nung maliit ako nung sinabi ni Sara ng gano'n. Sabi niya, ipahuhukay niya ako yung Yan, Sabi ko, wala na to. Puta guys, dapat to, barilin ng tubig sa ulo. Yung tubig ba? Para maintindihan niya na pagising siya na ang tama niya masyado ng mataas. Actually, tignan mo.
umpisa pa lang mangumpanya si Duterte, nahalata ko na yan. Mm. Sino ba ang normal na tao na sasabihin, kahit mag-joke-joke ka lang, halimbawa joke, ikaw, publiko yun eh. Mm. At saka, tumatakbo ka ng pinakamataas na posisyon. Sasabihin mo ba naman ang titi mo aabot hanggang pusod mo? Ang koneksyon yun sa Sira ulo nga eh. Publiko pa. publiko pa yun. Kung hindi ka ba man buang, Buang yan. hindi normal ang pag-iisip ng tao ganun. Pare-pareho nga yan eh. Kasi nga, yan, yung mga utak yan, puro mga negative microbiota na do-dominate yan. Dahil sa ego. Kita mo si Kibuloy. Yan, Anong sinasabi ni Kibuloy? buang talaga mga yun. Si Kibuloy, sasabihin mo, ako may-ari ng Oh, universe. yun. Ako ang may-ari ng kalwalan nyo. Kaya nga, winawaringan ko yung ibang mga politiko, umiwas kayo sa mga immoral kasi mahahawa kayo dyan, may impi kayo. Kita mo si Amy, di ba? Muntik yan ha? Butin lang Alam mo, bro, dapat nung Senate hearing, kung hindi lang nag-iisa si Risa doon at saka meron nakapag-isip na nagtanong at tinanong kay Kibuloy, unang-una bago nila ituloy yung hearing, totoo ba na ikaw ang may-ari ng universe? At pag sinabing oo, at totoo Sinabi ba? niya yun. Sinabi niya yun. Tatanong, yes or no? Okay, pag sinabing yes, at totoo ba ikaw ang may-ari at pipirma sa kaluluwa ng namin mga tao para makarating sa Hindi niya langit? pwedeng Pag sinabing i-deny yun. ganon, yes, pag sinabing ganon, tigil ng hearing, dalhin na yan sa mental. Sabihin sana ni Risa doon. Hindi na itinuloy yung hearing. Ganun sana. Kasi sino pa naman? Hindi, ano yan, Kung hindi pinakakain mo na. Pero- Yung pinasusubo muna. Yun Iya na mo. sana. Dapat para hindi na alam mo nang sira ulo, kukwestiyonin mo pa, sira ulo, buat na yun. Grabe talaga. Sabi ko, ang nangyayari talaga sa ating lipunan eh, putya, napaka mga puro undeveloped animal yan. Yung, Yeah. hindi na nga animal ang tawag diyan kasi ang asal niya. Hindi na mga animal kasi ang animal eh marunong pang matulog, kumain, maglikha, at saka matakot. Pero ito, wala nang takot yan, wala nang hindi na nga. Ang alam ko diyan, virus na yan, mga salot na yan. Yung ang tendency niya kundi sirain na lang, bigyan ng problema ang isang katauhan, bigyan ng problema, patayin. Yan ang asal nila ngayon, degradation of the human man. Yan. Di ba? Parang na yun eh. Salot. Yung ba, masasabi mong karakteristik ba ng ng human being, Tapos, yung behavior na hindi na human being yun. Hindi ko rin makukonsider na animal kasi below animal yung asal nila. Worse. Kaya nga tawag dyan, yung salot. Parang yung kamukha ni Hitler nung araw, sila Mussolini, ang tingin nila sa sarili nila, sila Diyos, sila, yan, sa North Korea, ang tingin nila, wala silang kinikilala, kundi sila sarili, sa laki ng ego nila. Pero hindi nila alam, lahat yun ay pagbabayaran nila. kaya kung nandun lang ako sa hearing at naalaw ako magtanong kay Kibuloy, yun ang unang kong tatanong eh. Alam mo, pero ang pinagtataka ko, tingnan mo sa daming nakikita nila ang kabalbalan at saka kasinungalingan at katarantaduhan ng mga Kibuloy at saka mga Duterte. Ang dami pa rin naniniwala at sumasamba at pinagtatanggol pa sila. Alam mo kung bakit? Yan nga ang sinasabi ko na, alam mo, yung sinasabi nila sa English kung you are hearing the truth, you are seeing the truth, but you still believe in lies. Iyon ang tinatawag ng idiot na yun. Idiot, stupidity. Katangaan na yun. Alam mo, ayan ang mga subtle strategy ng mga yan. Ngayon, ang doon, mas maigi pa yung baliw, pagdalhin mo sa mental, may tendency na gumaling. Pero yung tanga, habang buhay na yun, Wala na. wala na.
Ano na yan eh. Alam mo kung bakit kakaganyan ng mga ano yun, ang mga asal niya. Kasi nga na ano yan eh, yung nasilaw na sa puder, sa luho na karangyaan na hindi na alam na nakakasakit na sila ng mayoryang mamamayan. Ang problema dyan, hanggang yung kailan nila magagampanan yung mga ganyang masasamang gawain. Hindi nila alam lahat yan may katapusan. Tignan mo yung mga interview ni Sara. May napansin ka ba doon? Igamon pa rin, di raw siya nag-cocaine. Pero pag kumuha ng serviette, imbis na suminga, sinisimot eh. Sabi ko, tapos may mannerism, alam mo yung mannerism ko yan? Yung pag yung mannerism, pagka kahit na hindi ka sumisingot, pala yung singot mo palagi. Kasi gawain mo yun, doon ka naging ano mo yun, naging habit mo eh. Yun. Tignan mo lang yung pagka-abnormal niya. Kaya sabihin niya, hindi siya nagpo-cocaine. Problema mo na yun. Kahit ano pa sabihin mo, walang maniniwala sa'yo. Dinadrag niyo ako sa impyerno, pero pagdating niyo sa impyerno, ako pa rin ang presidente doon. Sasabihin na sasabihin ba naman ng normal na tao yun? Alam mo bakit? Hindi siya tatanggapin doon maging presidente. I-impeach siya ni Lucifer dahil kasi si Lucifer puta, delikado to. Di ba sinabi rin ni Digong yun? Magpapatayan sila mag-ama doon ano sa yun? pagka-presidente. Hindi sila papupunta ni Lucifer si Impierno kasi sasabihin ni Lucifer, puta, agawin ng trono ko nitong mga hayop na to. Mga salot to. Sabi. Kaya ang gagawin ni Lucifer dyan, ano na lang yan, patitirahin na lang yan sa ere. Doon na lang siya, hindi sa lupa, hindi sa langit, kundi sa space. Doon siya kakatay sa space para walang yayo si Lucifer. Kasi pag nasa lupa, may kaligtasan ka to eh. Sabi ko nga, ano ba nagustuhan nila dito sa Castilito na ito? Ha? Dito raw sa Castilito. Kaya natin sila rito. Hindi tayo Ayan. Dito tayo. Pumunta tayo dun. Kasi hindi pa tayo pwede mo po dyan. Ito, abangan natin kuya, yung challenge ni Cavaldi. Wala. Ha? Wala. Pustahan tayo. Hindi atin yung mga... Kahit na... Sabi nga ni Valdi, sama mo pa yan si Bato. Kahit paputulan natin ang tainga ni Bato pag pupunta. Kasi yan naman, ang mga asal niya, matatapang lang yan. Dahil kasi, nasa ano yan eh. Sinasamantala na yung matapang lang kahirapan. Kung ang gagamitin nila mga pulis na iutusan nila na pumatay, ganyan. Pero kung sila mismo bayan. Doon nga, di ba sa kultura ng mga mandirigma natin, kahit nung araw pa yan, hindi ka dapat pumatay ng taong walang kalaban-laban kung totoo kang mandirigma, kung totoo kang yung may surrender. Ng isang katauhan, isa kang dependent. Hindi mo dapat patayin ang mga walang kalaban-laban. Kahit nga sa gera, kahit nga yung mga sa Amerika, yung mga cowboy dyan, di ba? Yung law of war na tinatawag. Kahit sa mga, di ba, sa mga cowboy nun, yung mga kultura nila, hindi mo pwedeng patayin ng talikuran yan. Kailangan bigyan mo ng baril yan, chance para, pero ito hindi. Tsaka sa Traidor, papatayin lang walang kalaban-laban yung kalaban nila. Kahit na nakaumang baril, kung sumukot, hindi mo pwede yun, hindi ng rules eh. Kasi, against yan sa law, sa rules, sa culture ng mga ideological na mga morals sa mandirigma. Kasi, alam naman nila, hindi sila patatahimikan ng konsensya lang kung pumatay sila ng talikuran o patraidor. Ikaw ba? Patatahimikan ka ng konsensya mo, hindi ba? Uudyokin ka ng konsensya mo nila at saka ng sangkatauhan. Ano ka pala, yung uusigin, hindi uudyokan, uusigin ka ng sangkatauhan at saka ng konsensya mo.
Kaya hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, Yeah. kapanatagan ng kalooban, tsaka kaisipan. Iyan ang Kasi batas ng nature, hindi mo pwedeng salungatin. nung panahon na si Adam and Eve na nasa pangalan nito sa paradise na tinatawag na Garden of Eden. Nagbigay siya ng instruction kay Adam at Eva na huwag kainin yung prutas doon na the fruits of the tree of knowledge of good and evil ang tawagin. Pero kainin nyo ang gusto nyo lahat. Ganun. Nung panahon naman nila Kibuloy, nila Duterte, ang kinain lang is fruits of evil lang. Hindi yung good, wala yung good, kaya evil lang. Dahil kung kumain ka doon sa fruits of knowledge of good and evil, ibig sabihin, alam mo ang tama at mali. At kung ang pumatay, mali, huwag kang pumatay. Yun, ang kinain nila, fruits of evil lang. Kaya evil na lang ang nasa isip nila. Sa madaling sabi, hindi umiral yung rational. Yung rationality, yung rational mind. Yung makatwirang pag-iisip. Pero wag ka, yung strategy nila na yan, ang dami lang nabudol. Oo, ganyan. nagiging Sentimental, pagka-presidente. dadaanin ka sa mga sentimental, inject ng takot. Kasi ang mga tao, mangmang eh. Kayang-kaya lang, yun ang strategy nila. Kakanin dyan, yung mga religion, mag-i-inject ng takot. Tapos tatakutin. Tapos aalipinin nila yan. Katrabaho sa kanila, walang bayad. Magsasakripisyo yung time nila, oras. Pati nga pamilya na, itatakwin nila dahil sa pag-udyok ng mga leader nila. Kita mo kay Kibuloy, Sabihin pa nila, kung wala kayong dalang pera, may bangkomat yan sa labas, pwede kang kumuha. Sabihin, di ba? Tapos Kibuloy, sobra naman na ultimo. Yung sweldo nila, hindi yung 10% lang, lahat. Para isakripisyo daw ang buhay kaysa kay ama. paano sa bangkumat, paano yung ano mo, hindi ka nakuha yan? Yung Pagsamba nila kay Kibuloy. pagka wala kang dalang Pag pera walang dyan, cash, walang cash, sabihin, may bangkomat sa labas. Punta kayo kumuha sa ka bangkumat. Walang yata lang ganun. doon. Si Kibuloy talaga sobra eh. Grabe si Kibuloy na yun. Hindi, kay Kibuloy, pag wala kang binigyan na abuloy ngayon, kailan mamalimos kayo mamaya. Isa pa yun. Hindi. Yun ang tinatawag nilang Oo. voluntary workers. Voluntary na lahat worker. daw ng Kailan mamalimos kayo. Pag di kayo mamalimos, dadaanan kayo ng dead, ibibigay yung lahat ng sakripisyo nyo, sacrifice sa ama of the father. Kaya nagpo-voluntary worker sila para sa anak. Dahil yan daw ang kagustuhan ng ama. Yan. Yun. Ang dami rin tanga. Na sabi ko, ano yan eh. Ay, grabe Yan, naman, mga pagkatanga religious ng- exploitation. pagkatao ng isang tanga na maniniwala ka ba na siya ang may-ari ng universe itong nandito sa harapan mo? Maniniwala ka ba na siya ang pipirma dun sa kaluluwa mo para mapunta ka ng langit nandito sa harapan mo na Pero lahat ngayon, ang gusto niya pera mo na lang. pero Tapos, ngayon, pag nakakulong na siya, hindi na po pwede yun. naniniwala ka pa. Tanga ka na doon. Yun ang problema dahil walang gamot yun. Habang buhay mo na dadalhin yung pagkatanga mo na yun. Nung isang araw nagsalita si Digo, narinig ko sa nag-flash lang sa parang sa sa TikTok. Na sabi niya, mga mahal kong kababayang Pilipino, parang gano'n. Mahal. Sabi ko, tumino si Digo ngayon, mukhang hindi nagmumura. Mukhang hindi siya mukhang diplomatic ang speech na ngayon. Hindi mo ba napansin yung mga siraulo, yung mga baliw? Minsan matino. Minsan Panapanahon. Kaya baka yung buwan maliit. Pero pag lumaki yung buwan na yan, ayan na. During lucid interval. Nabupuan. Napupuan yan. Puro putang yan ang maririnig mo dyan. Pero
Eh sabi ko, bakit hindi siya nagmura ngayon? Kasi, alam niya, kasi pag nagmura siya ng isang beses nagmura, ang babalik sa kanya ng taong bayan, milyon na mura, kaya hindi na nagmumura ngayon. Hindi, wala nang effect yung pagbumura niya ngayon, kaya nag-change na naman ng, ng pamamaraan. Nagpalit na naman ng pamamaraan, kaya sabi ko. Yan ang, Pero dapat yan talaga, para hindi na maka-damage ng mga mamamayan, lalong-lalo sa ating gobyerno, yung mga nanunungkulan dyan, ano yan moral damage. Darimus, aanin mo yung ng mga matitinding may iniwan na legacy sa ating lipunan, bababuyin mo. Dapat yan, ikulong na yan. Damputin, ipakulong. Kasuhan. Kaya medyo process tayo eh. Okay, nare-respeto natin yan. Pero dapat speed up yan. I-speed up ang proseso. Kasi digital na tayo ngayon. wala nang ngayon, yung tinatawag na manual. Kaya ang proseso natin, kailangan digital na, isang pindot lang. Nandun na ang proseso, hindi yung pagtatagalin pa lahat na bagay, is a matter of entertainment, no? Kasi pag walang entertainment, no fun. Pero ang problema is ang Pilipinas ang nasa sakripisyo sa mga Totoo kasi yan. sila ang naging leader, sila napaprolonger yung tsaka kahirapan at saka yung kahirapan ng nadamage ang ekonomiya natin Oo, dahil sa kaya sino ba magtitiwala sa isang bansa na ang namumuno is bastos na Bastos. parang siraulo. Wala magtitiwala. masyadong mabab, kuya, pag iputulin ko man tapos mamaya continuous natin uli. Oh, yan. Anong closing mo, kuya? Anong Dapat, masasabi mo Sabi ko, para sa taong bayan? ang Pilipino dapat magising na sila. Alam nila ang katotohanan, dapat mag-research sila, hindi yung parang Sentimental. Oo, Sentimental, bulag yan eh. parang Blinded yan eh. dahil sa ibinuto nila at saka dahil sa ego hanggang ngayon pinagtatanggol pa kahit nakikita nila mali ang pinagagawa, wala nang gamot yan, katangahan yun. Kailangan magising sila at sa susunod na eleksyon piliin nila yung alam nilang totoong nagsiservisyo sa bayan, hindi yung porque matunog yung pangalan iyon na lang ipuputo mo. Kung gusto nilang pagbabago, ito 2025 dapat ang piliin nila bago. Hindi yung puro may pangalan nga wala naman nagagawa, katulad yung mga Tulfo brothers na yan, galit na galit sila sa dynasty nung sila hindi Pero sila pumapasok palang, sa politika. Ngayon gusto nila lahat sila na magpapamilya nandun sa politika. Ay hindi pwede yun. Okay. Ako naman ngayon, ang masasabi ko total nandyan ang alam natin may mga matinong pag-iisip ang nandiyan sa Kongreso, ang ating Pangulo. Gumawa sila ng policy o isabatas nila. Gumawa kasi diyan nagkakatalo sa pondo, diyan nagiging nagkakababuyan. Nag-aagawan sa labangan sa pondo Ngayon, ang gawin nila diyan, alam mo kuya? Gumawa ng policy o batas na ikakandado bawat independent ng mga sangay ng gobyerno, may kandado sa pondo. Alam mo ba 'yon? Parang halimbawa yung isang pamilya, May baul. ang magulang nagtatrabaho sa labas, may 4 magkakapatid o 5 magkakapatid. Ngayon, ang panganay ang may susi ng lagayan ng pagkain. Dahil pumapasok sila sa eskwela, ngayon, kapag ang panganay naunang dumating sa bahay, siyang magbubukas. Di ba? Siyang magbubukas ng aparador. Yung kakainin niya yon. Pag gutom siya, uubusin niya yon hanggang wala na maiiwan. Pardasan nyo tani, agsirada ka nun. Maiiwan sa mga iba niyang kapatid. Okay, sige. Ngayon,
Yung mga kapatid nagiiyakan kasi nagugutom. Ngayon, anong suggest sa mga ganun? Alam mo, ang sabi ng wise men, nagugutom kayo dahil yung panganay na kapatid nyo ay inubos ang pagkain dahil siya ang may hawak ng susi. Ngayon, kapag siya namang nang na-late at kayong nauna sa bahay, hindi nyo rin mabubuksan yung aparador ng pagkain. Kasi nga, siya, hihintayin nyo muna siya, di ba? Oh, ngayon, para maging patas, yan sa judiciary, yan dyan sa cabinet, dyan sa Congress, dyan sa Senado, dyan sa mga mamamayan, magkaroon ng kanya-kanyang kandado. Ha? Parang Yung teka, sandali. interlock policy. Parang yung sinabi mo na yung example mo sa pamilya na yun. Oo. Alam mo, nung bata ako, laging yan ang sinasabi ng nanay ko. Sabi niya gano'n. Pag may pagkain, kayo magkakapatid, Paghati-hatian. paghati-hatian. Huwag mong kunin lahat at mabusog ka yung kapatid mo, magugutom. At kung meron kang dalang pagkain na natagpuan sa pinuntahan mo at iuwi mo at i-share mo. Oo. Huwag mong suluhin. Kaya ngayon, ang nangyayari, ginawa ng labang yan, kanya-kanyang kung sino man ang nasa pwesto, isang uubusin nila yun. 11 days, inubos yung di ba? Yung confidence, tapos yung tinira yung pera sa Parmali, ilang bilyon yun, tapos umutang pa ng trilyon. Kasi, sila lang ang may hawak ng kandado ng pondo Subukan nyo, ang Kongreso, Senado, ang mga kabinete, ang presidente, lagyan mo ng kanya-kanyang kandado na hindi sila pwedeng magbukas ng pondo. Parang yung aparador. Kunyari, tayong magkakapatid, 4 tayo o 5 tayo. Pag nauna yung panganay, hindi siya pwedeng kumain. Kasi kahit buksan yung sarili niyang kandado na may susi siya, maghihintay pa rin siya sa akin tsaka sa iyo. Dahil kasi may kandado rin ako May susi rin ako. Kung ako man nauna, hindi ko rin pwedeng kunin yung pondo dahil kasi may sarili din susi. 5 kandado yan o 6 na kandado. Kaya yun ang gawin natin. Pa-welding natin yan. Para makapagsusi. Hindi, kanya-kanyang susi. Kanya-kanyang huwag nyo hayain na sila lang ang may hawak ng susi. Pa-welding na natin. Diba? Yan ang tinatawag na polisiya ng pagkakandado ng pondo. O interlock policy. Hindi lang isang kandado ang gawin natin 10. Oo, lahat. Kung maaari, lahat ka para ang pondo talagang may pagpupuntahan na maayos. Hindi yung puta, nanghingi pa ng 150, hindi pa rin masulit. Hihingi pa ng bilyon confidential pa niya. Sabi ko, sira na ulo nito mga to Ano palagay nila sa mamamayan? Puta, sabi ko, hindi po pwede sa amin yan. Puta, may kalalagyan kayo dahil lang may pandaigdigang hukuman na isang deterrence titigi sa mga kahayupan na pinagagawa nyo. Na makapag-kurap ang isang departamento is yung monthly transparency. Yun nga, kailangan yun. Mo yung expenditure mo within the month. At saka with yung authenticate receipt, hindi lang certificate. Hindi katulad yung joint resolution na ginawa ni Ping Lacson na inano sa kuha na yung mga confidential fund at saka intelligence fund is through certification lang ng report. Kanya-kanyang sabwatan Kailangan mayroon naman detalyado para subukan nyo, ang taong bayan, bigyan nyo ng kandado dyan sa pondo na hindi kayo pwedeng magbukas sa pondo hanggat hindi nyo walang susi na magbubukas ng taong bayan sa pondo ng taong bayan. Kanya-kanyang kandado, lagyan ng kandado. Gawin ang policy yun. Para hindi maabuso, kahit sino man nakapwesto, hindi niya pwedeng abusuhin ang pondo dahil kasi pag hindi niya pwedeng kumuha ng pondo dahil may lock din kami. Di ba? Bubuksan nyo lang yan pagkasama kami, mag-usap-usap tayo, i-rationalize natin.
ang patakaran kung saan dapat. Hindi yung mukha niya, confidential pan lang ni ano. May tumatawag na. Grabe, yan ang Hello. yan ang natin. Kasi ang sangkatauhan ay nag-i-evolve. Alam mo yan, pagka nag-i-evolve ka, Pinaruwar na kami ta. ang lahat ng kamangmangan, maalpasan mo yan. Ngayon, yung mga nangyayari sa atin, puro kamangmangan lang naman yan. Eh. Ha? Di ba? Ngayon, pag naalpas ka na sa kamangmangan, yung tinatawag na Castilito? Castilito. Oh, sige. Okay. liberation mula sa kabugukan na gaganap sa ating lipunan. O dito na lang muna kami. Sige. Ha? Okay kuya, paalam na. Okay, sige. Sige. At papasok tayo dito sa Castilito. Okay, special na kapihan to ah. Dito, grabe rito. Magkano isang kape rito? 10 euro. Grabe naman. O sige, dito lang muna.